Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating leadership training. At ngayon po ang pag-aaralan natin is about victorious Christian living. Papaano nga ba magiging matagumpay ang buhay ng isang Kristiyano, lalo na kung ikaw ay leader o lingkod ng ating Panginoon. So bago po tayo magsimula, sandali po tayong manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We bless your holy name. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Minsan pa sa pag-aaral namin ng iyong salita, hinihingi po namin ang gabay ng iyong banal na spirito. Patuloy kang mangusap at manguna. Ikaw po ang siyang maluwalhati at maparangalan sa aming kalagitnaan. Continue to give us wisdom, understanding, and knowledge in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So, I believe lahat po tayo ay gusto natin na maranasan yung katagumpayan. Paano nga ba makikita o paano masusukat kung ang isang Kristiyano ay tunay ngang matagumpay? So, napakahalaga how to live a victorious life sapagkat alam nating lahat na tayo po bilang mga Kristiyano ay may mga kanya-kanyang laban. Pero ang mahalaga, unang-una, dapat nating tandaan para tayo magkaroon ng sinasabing victorious Christian living ay dapat alam natin that the devil is destroyed. Ayan. Sino nga ba yung kaaway natin? Sino ba yung kalaban natin? Of course, walang iba kundi ang diablo. So, unang-una, dapat para ikaw ay makaranas talaga at mabuhay ng matagumpay, alam mo na yung kalaban mo talo na. Ikaw ay matagumpay. So, napakahalaga niya. Sabi po ng isang author, you will never walk in victory until you know that your enemy is defeated. So, hindi ka makakalakad ng matagumpay kung, sabing ganoon, alam mo, kung di, dapat alam mo na yung kaaway mo ay talo na. So, wala siyang kapangyarihan, wala siyang magagawa sa buhay mo. At tayo bilang mga Kristiyano, remember that the devil is destroyed. Siya ho ay talo na more than 2,000 years ago. Kaya napakahalaga nito na hindi tayo nabubuhay na from death to victory. From defeat to victory, na galing tayo sa pagkatalo na bago tayo magtagumpay, no? Sabi po, we do not move from doubt into faith. Hindi rin tayo magmula doon sa pag-aalinlangan patungo doon sa pananampalataya. Sabi po sa Romans 1:17 na faith comes from hearing and hearing of the word of God. So, from faith to faith, napakaganda na yung ating pananampalataya ay patuloy na lumalago at nadaragdagan. At sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God, and sabi dyan, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Lagi tayong magpasalamat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sapagkat isinasama niya tayo sa parada ng tagumpay. So, how to live a victorious Christian life? Of course, tayo ho ay kabilang doon sa isinama ng Panginoon sa parada ng tagumpay. At yung kaaway sa buhay po natin ay talo na at wala nang magagawa. Wala na siyang kapangyarihan sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. So, that doesn't mean na ang kaaway ho ay hindi na present, di ba? Pero alam natin ang katotohanan na siya, bagamat narariyan, ay talo na. Sabi nga sa John chapter 8 verse 32, di ba? The truth shall set you free. Ang katotohanan po, sabi nga, you shall know the truth and the truth shall set you free. Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. At sabi po naman sa verse 36, sabi po, if the Son therefore sets you free, you shall be free indeed.
ikaw ay tunay na ngang malaya. So, tayo ho ay matagumpay dahil alam natin ang katotohanan na ang ating kaaway ay talunan na. Dahil tayo ay pinalaya ni Jesus at yung kalayaan na yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa atin. So, tayo ho ay pinalaya from the fear of death and the devil. So, wala na dapat sa atin yung takot sa kamatayan at doon sa diablo. Sabi po sa Hebrews chapter 2, praise the Lord, He did this that He might die. By dying, He gained access to the realm of death to destroy the one who had the power of death. That one is the devil. Jesus did this to release us from fear of death. We were slaves to that fear. Now we are free. So, purihin ng Diyos dahil malaya na tayo. Pinalaya tayo ng Diyos sa katotohanan na siya ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay. So, hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan at lalo't higit doon sa kaaway because the devil is destroyed. So, Jesus died that the devil might be destroyed. Alam natin yan. Siya ay namatay para ang kaaway ay matalo. So, ang akala nung during Jesus time, ang akala ng mga tao ay talo si Jesus dahil siya ay namatay. Pero hindi nila alam na yung pagkamatay ni Kristo ang naging dahilan para siya manalo. At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maging matagumpay because of his death, he gained the victory. So, nagkaroon siya ng katagumpayan at sino mang manampalataya sa kanya ay naging matagumpay. So, napakahalaga po ng katotohanan na alam natin na yung diablo ay talunan na. So, marami pong tao takot mamatay at takot sa diablo. So, sabi ko nga kanina, hindi ibig sabihin nito na hindi present ang kaaway sa buhay natin. Alam nating lahat na ang diablo ay, sabi nga po in 1 Peter chapter 5 verse 8, that he is like a roaring lion seeking whom he may devour. Para siyang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. So, narariyan ang kaaway, narariyan ang diablo, at naghahanap ng pwede niyang masila. Naghahanap ng pwede niyang madaya. So, iyon na lang ang trabaho ng diablo, makapandaya. Bakit ibig sabihin makapandaya? Kasi alam na nga natin, natalunan na siya. So, kapag ikaw ay natalo pa ng diablo, ibig sabihin, nadaya ka niya. Kasi hindi na siya pwedeng magtagumpay sa buhay mo dahil siya ay matagal ng talunan, siya ay tinalo na ng ating Panginoong Hesukristo. So, the devil is destroyed. Kaya po, wala ng power. Dapat po, we do not have to fear death and the devil. So, sabi po, the devil is destroyed. To destroy means, pag pinag-aralan po natin, ang Greek word po ng salitang destroy is katargeio. Ayan, katargeio. Na ang ibig kong sabihin ng salitang ito is to make powerless. Ayan. So, ibig sabihin, ang diablo ay destroyed, ibig sabihin, powerless siya. Pag sinabing talo siya dahil wala na siyang kapangyarihan. Although nandyan siya, he is present, but he is powerless. Wala siyang kapangyarihan sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Because God is more powerful than the devil. Ano pa ho yung isa pang kahulugan ng salitang katargeyo o yung to destroy? Bring to, sabi dyan, reduce to zero or make inactive. I-reduce sa zero, ibig sabihin, inactive siya. Wala siyang magagawa. Wala siyang
kapangyarihan na kumilos o gumawa sa buhay mo. Kumbaga, zero. Wala siyang bilang na magagawa para sa buhay mo. Another meaning, make of no effect. Wala siyang epekto. Ibig sabihin, he won't affect you, he won't affect your life sa presensya niya. Bagamat siya ay present, bagamat siya ay kumikilos, pero sabi ganun, to destroy means to make of no effect. Wala hong epekto yung kanyang presensya sa buhay po natin. Another meaning is paralyze. Nakakita na po ba kayo ng isang taong paralisado? Ang isang taong paralyzed ay hindi makakilos or nakakakilos naman, hirap kumilos. Hindi makakilos ng normal dahil apektado yung kanyang katawan. So pag sinabing destroy, the devil is destroyed, he is paralyzed. Hindi sapat ang kanyang lakas para kumilos sapagkat siya ay pinaralisa ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Dahil nananampalataya ka kay Jesus, the devil is destroyed in your life. He is paralyzed. It makes no effect. Ano pang sabing ganon? He is powerless. He is inactive sa buhay po natin. Maaaring nagtataka tayo, bakit minsan may mga nararanasan tayong mga problema, mga pagsubok, sakit, pighati. Ang sabi ko nga kanina ay naparito siya na nasa paligid natin siya para mandaya na lang. So, dinaraya na lang tayo ng dyablo sa pamamagitan ng ating mga nararanasan, mga problema, mga pagsubok. At kapag pinatulan natin, kapag naniwala tayo doon sa ating nararanasan, magiging talunan nga tayo. Pero tulad ng pinag-aaralan natin, victorious Christian living. So, papaano ka magiging matagumpay, magiging victorious na isang Kristiyano? Dapat alam mo na yung kalaban mo, talo na. Wala siyang magagawa sa buhay mo. The devil is destroyed. And eto pa, through the death of Jesus Christ, sabing ganon, He paid the penalty for our sins. Kumbaga, although tayo pong lahat ay mga nagkasala, nagkamali, dapat po ay pagbayaran natin yung ating mga kasalanan. But because of the death of Jesus, binayaran niya yung penalty ng ating kasalanan. So, He made the devil powerless dahil doon. Sa halip na maparusahan tayo because of our sins, dahil sa pagkamatay ni Jesus, binayaran niya na yung ating kasalanan. Kaya, hindi na tayo, sabi nga sa Book of Romans, diba? There is therefore now no condemnation through Jesus Christ our Lord. Dahil tayo ay na kay Kristo, wala na hong condemnation. Nagkasala tayo, nagkamali tayo, pero alam natin na tayo ho ay may kapatawaran sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay natubos sa ating mga kasalanan. Therefore, we no longer need to fear the devil. And sabi dyan, or the judgment which follows death. Hindi na natin kailangang katakutan yung kamatayan o yung judgment pagkatapos na tayo ay mamatay. Tulad ng sinasabi doon sa Hebrews 9 verse 27 that man is destined to die once and after that, judgment. Naharap tayo sa kaparusahan o sa paghahatol. Pero kung tayo ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, hindi natin dapat katakutan ang kamatayan, hindi natin dapat katakutan maging yung parusa na nakalaan sa mga makasalanan. Because
nanampalataya tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, yung kabayaran ng ating mga kasalanan ay siya na yung nagbayad. Ang kaloob niya ay buhay na walang hanggan. So, pangalawa, sabi dyan, death lost its sting. Yung kamandag ng kamatayan ay wala na sa buhay natin. Kaya nga, we don't have to fear death. Kasi, ito ho ay wala nang kamandag sa buhay po natin because of the death of the Lord Jesus Christ. So, Jesus showed us we need not fear the physical effects of death. Ano ba yung epekto ng kamatayan ng tao? Of course, alam nating lahat na we will all face death. Lahat naman tayo ay mamamatay. Sabi po ng salita ng Diyos, babalik sa alabok yung ating katawan sapagkat ito'y galing sa alabok, ito ay babalik sa alabok. Pero, hindi kayang i-destroy ng dyablo yung ating spirito o yung ating kaluluwa. Katawan lang natin ang mabubulok, but not our soul, dahil tayo ay kumilala, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabing ganon, death has lost its sting. Yung kanyang kamandag ay wala na sa buhay po ng isang Kristiyano, sa buhay po ng isang mananampalataya. We will even have a glorified body like that of the Lord Himself. So, tulad ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay namatay, ngunit muling nabuhay with a glorified body. So, tulad ng ating Panginoong Hesukristo, siya po yung example nung namatay na nagkaroon ng glorified body. And just like Him, tayo po, mga mananampalataya, will also have a glorified body dahil tayo po ay kumilala at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55, O death, where is your victory? O death, where is your sting? But thanks be to God who gives us the victory to our Lord Jesus Christ. Verse 57. So, asa na ang kamandag ng kamatayan? Sabi po, where is your sting? Where is your victory? Asa ng tagumpay ng kamatayan? Isinasama tayo ng ating Panginoon sa parada ng kanyang tagumpay. So, nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo mula sa kamatayan, siya'y muling nabuhay, at ang sino mang nakatingin at tumanggap sa ating Panginoon ay kasama sa parada ng tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, Christ reigns. So, Jesus reigns. Si Jesus ay tunay ngang nakaupo sa kanyang trono. Siya ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating hari. Yes, the death and resurrection of Jesus has released us from the fear of the devil and death. So, nawala na po sa atin. Dahil si Kristo ay naghahari, ang siyang tunay ngang nagtagumpay, kaya tayo po ay mabubuhay sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. He reigns. So, Jesus reigns. At tayo pong nanampalataya sa Kanya ay tunay nga pong nagtitiwala na ang Diyos natin ang tunay na may hawak ng ating buhay. He is a sovereign God. He has the power. He has the authority over our lives. He controls everything sa buhay po natin. Kaya po, may mga dumarating man na pwede nating ikatakot, lalo na sakit, mga problema, mga pighati sa buhay, kahirapan. Lagi po nating tatandaan that we are victors. We are triumphant in Christ because
si Jesus na ating Diyos ay nagtagumpay. Kaya naman tayo na mga nananampalataya sa Kanya ay matagumpay at tunay nga pong nararapat lang na mabuhay victoriously. So, bilang mga Kristiyano, taglayin po natin yan. Panghawakan po natin yan ang mga pangako ng Diyos na tayo ay matagumpay. Lagi po nating ide-declare we are victorious, we are powerful, we are strong. Bakit po? Dahil nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Sandali po tayong yumuko at manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa oras na ito. Kami nagtitiwala sa iyo na anuman ang mga problema, pagsubok na aming nararanasan, ito po ay napagtagumpayan mo na, kaya naman kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo. You have overcome, kaya Lord, we will be overcomers. We are victorious. We are more than conquerors because of your death and resurrection. Salamat sa katotohanan na ito. Patuloy kaming makalaya mula doon sa takot ng kamatayan, pagkatakot sa dyablo, sapagkat siya ay paralisado na. Siya ay talunan at kami ay matagumpay. Patuloy mong haipuin ang sinumang nakikinig sa oras na ito na may problema. Pagpalain mo po siya at katagpuin anumang pangangailangan niya. Nananampalataya kami na ang buhay ng bawat isa ay tunay nga pong nasa iyong mga kamay, kaya't patuloy kami magtatagumpay. Pagpalain mo lahat ng nakinig sa oras na ito at umaasa kami na maging ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, ay makararanas din ng katagumpayan nagmumula sa iyo. Kaya naman, pinasasalamatan ka namin at maingat namin ibinabalik sa iyo lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Huwag po nating kalimutan ang mag-comment, like, and share kung nais po natin na ma-share or marami pa ang maabot ng salita ng ating Panginoon. At kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, don't forget to subscribe. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. God bless you all and to God be the glory.